Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" "Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit tumarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, muli tayong pinaalalahanan na ang Diyos ay patuloy na nakikipagtipan sa tao. Sa unang pagbasa, ang kwento o pagpapatuloy ng kwento na ginawa ng Diyos sa kay Noe at sa kanyang pamilya at ang kanyang pagbibigay ng mga responsibilidad dito sa tao na pangalagaan ang buong daigdig at sinabi niyang punuin ang buong daigdig, magpakarami. At yun ang nais ng Diyos. At sa kanyang pakikipagtipan, nagbigay siya ng tanda ng bahaghari na kahit kailan ay hindi niya na ito gugunawin sa pamamagitan ng tubig. At sa ating Ebanghelyo, nakikipagtipan muli si Jesus sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagpapakilala. Napakahalaga po sa isang ugnayan o sa isang relasyon, yung tayo po ay nagkakakilala. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang relasyon tapos hindi ka naman magpapakilala. Hindi mo i-open up yung iyong sariling, hindi mo, kasi yun yung crucial doon, yung kailangan natin dumaan sa proseso ng pagkakakilala. Dahil tayo din naman ang talagang magtatanggol sa taong kilala mo. Ngayon, kamusta ba ang relasyon ninyo? Kamusta ang pakikipag-ugnayan ninyo? Sana po hindi kayo nagkakaroon ng pakiramdam na nasasakal kayo sa pinasok ninyong relasyon. Lalong-lalo na, sana hindi kayo nasasakal ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Dahil sa Diyos, napakalaya natin. At sa Diyos, patuloy siyang nagpapakilala sa atin. Tayo, kilalang kilala tayo ng Diyos. Kaya nga, umabot sa punto na handa niyang talagang inialay niya ang kanyang sarili para sa atin kasi para sa Diyos, deserve natin
na tayo po ay kanyang iligtas. Alam niya ang ating mga kabutihan kahit na mayroon tayong mga nagagawang kasalanan. Yung ginagawa natin, inahayaan niya tayo na maging malaya. Sige, gawin ninyo. Pero kapag nagkamali na, hindi naman niya tayo iiwanan. Naintindihan po ba? Ngayon, tingnan natin sa ating pong Ebanghelyo. Tinatanong ni Jesus, kilala niyo na ba ako? Tayo na madalas na magkasama, kilala niyo na ba ako? Baka kasi ayon sa sabi-sabi, ayon sa kanila, iba ang pagtingin nila sa akin. Mahalaga sa akin, kilala niyo ba ako? Sabi ni Jesus, sa inyo, kayo, sino ako para sa inyo? At doon, nang maipahayag na nila, sinimulan na ni Jesus sabihin kung ano ang kanyang mga gagawin, ano ang kanyang mararanasan, ano ang kanyang kahihinatnan. Sabi nga dito, sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo. Malalim na ang kanyang pagkakakilala, maging ng mga alagad. Pero sa bandang dulo, sinabi ni Jesus, lumayo ka, Satanas, kasi ang iniisip mo ay hindi sa Diyos. Hindi ito po, magandang mapagnilayan natin itong bahaging ito na kaya hindi nagiging masaya, matagumpay ang relasyon, ang pakikipag-ugnayan natin kapag mayroong o pumapasok na ang ugali na maging controlling. Dati kasi malaya, di ba? Halimbawa, sa mga mag-asawa po, ng boyfriend, girlfriend pa lang, very supportive Nandyan, sige, kaya mo yan. Pero kapag nag-aasawa na, doon pumapasok yung hindi mo na nagagawa ng malaya. Kasi pinipigilan ka na, kinokontrol ka na. Doon nagsisimula makaramdam na hindi ako, yung paano bang i-explain niya, Yung hindi ka na nagiging malaya kasi may gusto kang gawin, hindi pwede, wag yan. Yung bang dapat na tinutulungan o nagtutulungan mag-discern, o okay pa ba yan, maganda pa ba yan, tama pa ba yan? Sige, subukan. Kung magkamali, okay, susuportahan pa rin kita para itama, para ayusin. Mahirap po yung lagi nilang pipigilan kasi inaakala mo lang na ayaw mo siyang masaktan, ayaw mo siyang magkamali. Pero nagiging iba yung pakiramdam. Kapag nasasakal na ang isa, gusto na nang umalis kasi hindi na makahinga. Ito yung tinuturo sa atin. Mahalaga na nakikilala natin ang isa't isa at lalong-lalo na sinusuportahan natin ang misyon niya. Kung saan man nais ng Diyos siyang makarating, ano man ang kanyang gawin, mahalaga na suportahan mo muna. Kung magkamali, backupan mo din. Ganun yung pinapakita sa atin ni Jesus. Dahil nga sa Jesus, kahit nagkamali ang mga alagad, hindi niya ito iniwan. O pwede niya nang pigilan ang kanilang mga plano, pwede niya nang pigilan ang kanilang mga iniisip, pero hinayaan niya muna ito para sila rin ay matuto sa kanila po mga desisyon. Mali man ang desisyon, hindi sila iniwan ni Jesus. Ganun din sa atin. Madalas, gusto nating gawin ang lahat ng gusto nating gawin nang hindi natin kinukonsulta kay Jesus. Nang hindi muna natin dinadaan sa pagdarasal. Ginagawa lang natin kung anong gusto nating gawin. Pero si Jesus, lagi lang nandiyan dyan, nakasubaybay, kasama natin. Pag nagkamali, susuporta siya kung paano natin itatama ang ating pagkakamali. Amen?
Amen.